Tila kasama sa sentensya ng piningilan na magkaroon ng sariling selda na naka-aircon pa kung saan pwede magpasok ng bisita. Hindi pa namin nalilibot ng buo ang Animoy Condo Press Hotel na aming pinasok. Ito at bumulaga sa amin ang paboritong pastime ng ilan sa mga preso. Pagsusugal, kahit bawal sa gitna ng pasilyo, isang malaking umpukan ang naaktuan namin naglalaro ng Karakrus. Mukhang mainit ng tayaan, pero lalo pang uminit na mga eksena na may spata namin ang mga ebang ito sa loob ng selda ni Adan. At hindi lang isa, marami sila. Kung sa pagpapanik ng mga babae, yung iba doon pwede sila magpapasok ng babae na kahit hindi nila asawa, kumbaga sa anong poko. Kaya lang, may kapalit na kabayaran yun. Matagal na palang ganitong kalakaran kaya hindi na nakapagtatakang kahit sa ibang selda may mga babae ring nakatambay. Aba, at mayroon pang nakahilata sa kama. Kamakailan ganitong issue rin ang hinarap ni Jason Eigler sa Quezon City Jail bago siya ilipat dito sa Bikutan. Kumalat kasi sa internet ng mga litratong may kasama siyang babae sa loob ng selda. They're saying I get VIP treatment, I can't even get medical treatment. They couldn't even help them, they couldn't even take me to the hospital. Ang dami ko nang pinalabas na memo at ang dami ko na ring mga instruction every time naman na nagkakaroon kami ng mga meeting, conferences, bawal ang babae, especially kung yan ay hindi kapamilya. Mga cellphone, TV, DVD, aircon at pati bisyo. Mga big time kaya ang may-ari ng mga seldang ito at parang hari sila pong ituring. Eh, pag mayaman ka dyan, bali wala rin sa kanila. Basta makapagbayad ka sa mga nakakataas dyan sa loob. Malaya ka makakagalaw. Eh kung mahirap ka, wala ka, doon ka lang sa isang selda mo. Ayon sa talaan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nasa loob ng kulungan ang negosyanteng Chinese na si Yang. At kasalukuyang dinidinig ang kasong kidnap for ransom. Habang ang isang selda naman pagmemayari di umano ni Joel Cue. Isa ring Chinese na nakakulong dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act. Pero paano nga ba nakakalusot ang ganitong klase ng kalakaran? Kung saan na may kaya, komportabling namumuhay na parang laya na sa loob ng pitan. Habang ang mga cannot afford naman, tiis-tiis muna sa mabaho at mainit na selda. Ganito ang mismong nakumpirma naming sistema sa aming pag-iimbestiga. Sa isang pambihirang pagkakataon na tiyempuan namin ang isang babaeng opisyal na ito na nasa loob ng isang selda. Nung una inakala namin nagsasagawa lamang siya ng spot check. Hanap dito, hanap doon. Pero nabigla kami sa mga sumunod na nangyari. Ano yan? Roll? Hindi tayo pa tayo. Roll? Ayaw ba? Ang opisyal na inakala namin nagtatrabaho, dumidiskarte pala ng for the boys, for the girls. Malinaw na malinaw, matinding ipinagbabawal yan. Sa ibang pagkakataon, may nakuna ng opisyal na tila dumidilihensya. May sponsoran ka sa amin, uniform ng basketball. Wow, di lang pampamilya, pang sports pa. May espesyal ulit siyang hiling. Gusto ko ng pabango. Sa ginagawa mong yan, malabong bumango ang pangalan mo, ate. Por Diyos, por Santo. Pero kung akala nyo ay VIP treatment lang ang pinapayagan, may mas matindi pa kaming natuklasan. Dahil sa bulok na sistema at maluwag na seguridad sa loob ng Bikutan Jail. Kahit iligal na droga, madali raw nakakapasok sa mga selda. Talamak na gawain doon, bentahan ng shabu. Kasi kahit magbenta sila doon, hindi na sila pwedeng hulihin kasi nakakulong na sila. At pwede silang gumamit doon dyan. Naku po, naloko na!
Susunod, Hello, Tol. Tol, dalhin mo na rito yung yung pyesa. Dali na, Tol. May kabayo na eh.